nakakatuwa po talaga, di ba? Kasi yun nga po, tayo po ngayon ay under yung mensahe po natin ngayon na pinapagkaloob ng Panginoon is living in grace, in God's grace. Ito po yung second, kumbaga second part po ng ating mensahe. So tayo po ngayon ay dadako, anuhin natin, pag-aralan natin yung living in God's grace. Amen po. So, yung ating pong key verse, sa Hebrew 4:16, sabi po dito, let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Amen po ba? So dito daw po, para tayo makapamuhay, kumbaga, living in God's grace, para tayo makapamuhay sa God's grace, sa biyaya ng Diyos, sa habag ng Diyos, kailangan daw po tayo mismo ay confidently lumapit sa throne of grace ng God. Amen po. Para tayo po mismo ay makatanggap at makita natin yung grace ng Lord, lalo na po sa oras ng pangangailangan. Amen po ba? Amen. So, yun po. So, una-una, meron lang po akong 3 points dito na gusto ko pong i-share sa inyo. So, sa pamumuhay po na, paano ko ba tinatagalog yun? Living in God's grace, yung mamuhay sa habag, mamuhay sa habag ng Panginoon, unang-una po, yun po, binibigyan ang God accepts us for who we are. God accepts us for who we are. Amen? So, sa pamamagitan po ng habag ng Panginoon, tayo po ay tinatanggap ng Diyos kahit na sino pa man tayo. Ano pa man tayo, ano man yung mga nagawa mo, ano man yung pinagdaanan mo, ano man yung mga hindi magaganda na nangyari sa buhay mo. Hindi po tinitignan ng Panginoon yun. Amen po. Tayo po ay namumuhay dahil sa habag ng ating Panginoon. Amen po. So, kung tayo po, ng mga nakakaraan po na message na sa atin, noong February, di ba, about po sa love, yung agape love, di ba, naramdaman po natin kung gaano tayo minamahal ng Panginoon. Amen. And kasabay po nun, hindi lang po love yung naramdaman ng Lord para sa atin, kundi po yung, grace and mercy din po. Amen. So, yun po. So, nililimot na ng Lord yung sa pamamagitan ng grace and mercy niya, nililimot ng Lord yung mga nagawa nating pagkakamali, pagkakasala. Kaya nga sabi, ina-accept tayo ng Diyos kahit sino pa tayo. Amen? So kung feeling mo, hindi talaga, di ba, yung lagi yung nararamdaman natin na nagkakasala tayo sa Panginoon, hindi tayo karapat-dapat. Laging, ako sa sarili ko, lagi ko minsan naiisip yun. Kaya minsan, ang hirap mag-move forward kasi na-stuck ka na doon, lagi mo inisip, ano ba ako, ito, na-disappoint ko na naman si Lord. So, di ba, yung sin, yun yung nakakapaghiwalay sa atin sa Lord. So, every time na nagkakaroon tayo ng kasalanan, nararamdaman natin na parang gusto natin lumayo sa Panginoon. Pero, ang Lord, di ba, katulad ng sinabi kanina, patuloy at patuloy tayo nilalapit sa Kanya. Di ba, parang yung tali na sinabi ni Ate Lizette kanina na hinihila tayo ng Panginoon pag every time na hiliko tayo, di ba? So, hinihila tayo ng Lord. Ayaw ng Lord na mawalay tayo sa Kanya. Kaya, tayo po, lahat tayo ay nagkasala. Amen po. Sabi yun sa Roma 3:23-24, lahat po talaga tayo, sapagkat ang lahat ay nagkasala. At walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po. Sa 24, ngunit dahil sa Kanyang kagandahang loob, na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Amen po ba? So lahat daw po tayo nagkasala, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po? So tayo po ngayon, yung grace po ng Lord, yung mercy ng Lord, nandiyan po para sa atin. Kaya tayo po, tanggapin po natin yung grace. Amen? Kailangan tanggapin natin yun. Huwag na natin isipin yung mga dati nating mga nagawa, dati nating pinagdaanan. Kasi pag yun nga po yung inisip natin, talagang malulubog tayo at hindi tayo makaka-move forward. Kumbaga, ang Lord, pinapatawad tayo, pag tayo ay lumalapit sa Kanya. Pero tayo, patawarin din natin yung sarili natin. Kasi, di ba, para mapatawad mo, kumbaga, patawarin mo yung sarili mo para makapagpatawad ka rin sa iba na nagkakasala sa iyo. Amen po. So, yun yung gusto sabihin ng Lord sa atin, na tinatanggap niya tayo, kahit na sino pa tayo, kahit na napaka-masalimuot yung pinagdaanan natin, hindi kaaya-aya sa harap ng Panginoon, hindi siya namimili. In fact, yun pa nga yung pinipili niya mas lalo yung mga makasalanan. Diba? Sabi ng Lord, hindi siya napunta para sa mga walang sakit.
Pumunta siya rito dahil sa mga may karamdaman. At tayo po lahat yun. Tayong lahat ay may karamdaman. So yun po yung pamumuhay na meron tayo. We are now living in God's grace and mercy. Amen po ba? Amen. So yun po, patawarin natin yung sarili natin, mag-move forward tayo. Amen po. Kasi hindi po tayo perfect. We are not perfect. Sorry po. Only God is perfect. Amen. We are not perfect, but we have a perfect God. Amen po? Amen. Palakpakan natin ang Lord. Amen. So, yun po. Yun po yung kailangan natin maunawaan na yung perfect love ng Lord, yun yung nagbibigay ng understanding sa Kanya para tayong lahat ay tanggapin at mahalin natin siya in return. Amen po. So, gaano tayo minahal ng Lord? Yung sinabi ni Pastor kanina, di ba? Yung John 3:16. Binigay niya ang sarili niyang anak para tayong lahat ay tubusin. Ang dami ng mga kantang magaganda kanina, di ba? Tayo ay tinubos sa kasalanan natin. Binayaran ng Diyos yung mga parusa na dapat tayo yung tatanggap. Amen po. So lahat ng nangyayari sa buhay natin, everything happens for a reason. And yung reason po na yun ay may mabuting dulot sa bawat isa sa atin. Kung uunawain natin, kung halimbawa dumadaan tayo sa pagsubok, amen? So yung pinahihintulutan ng Panginoon para makita natin ano ba yung moral lesson dun sa pagsubok na to. Napagtagumpayan ko ba yung pagsubok? O sumuko lang din ako? Nag-give up lang din ako? Lumayo ako sa Panginoon? So hindi natin makukuha yung lesson kapag ganun po yung nangyari, yung ginawa natin. So kailangan po intindihin natin na we are living in an perfect world. So tayo po, kahit gusto natin maging perfect kasi di ba tayo pagka yung meron tayong ginawa tapos hindi maganda yung kinalabasan, nadi-disappoint po tayo. Amen. So parang nawawalan ka na ng gana. But then si Lord, kahit na ganun, nakikita naman niya yung effort natin. Amen. Alam niya yung mga nais ng puso natin na gawin natin paglilingkod sa Kanya. Although sometimes talaga nahahadlangan tayo ng kaaway dahil sa mga trials. Amen. So, anuhin natin, isipin natin, si Lord lang ang may kakayanan na gawin ang lahat ng bagay. At hindi natin ito kayang gawin sa sarili lang natin. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Lord. So, yun po. So, hindi niya tayo kinokondem. Di ba? Katulad ng sinabi din kanina ni Ate Lizelle. Hindi tayo kinokondem ng Lord sa mga nagawa nating pagkakamali, pagkakasala. Kasi nga, sabi ng Romans 8:1, kaya nga wala ng kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Amen? Amen po. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen po. So yun po yung mga nagagawa nating pagkakamali. Once na tayo po ay lumapit sa Panginoon, isinuko natin sa Kanya, patuloy tayong lumapit, patuloy tayong magpatama, patuloy tayong magpagabay. Yung pong grace ng Lord ay yun po yung magiging buhay na natin. Amen. So now, ngayon po tayo po ay namumuhay na under the grace of God. Bakit po? Kasi siya nga lang po yung daan papunta sa Ama. At siya lang ang daan papunta sa langit. Amen. Amen. So number 2 po, yun nga po, si Lord hindi na tayo kinokondem. So, yung paggawad ng hatol, hindi na ibibigay sa atin yun because dahil sa pagtanggap ng ating Panginoong Jesus sa atin. Amen. Sa pagtubos niya ng kasalanan natin. Amen. So, ngayon po, ngayon na nahihirapan tayo na gawin yung mga bagay na hindi natin kaya, huwag tayong umasa sa sarili nating kakayanan na huwag tayong magpagad, sabi nga, di ba? Huwag daw tayo magpagad na kasi pag nagpagad tayo, pag hindi natin natutunan yung lessons na binibigay ng Lord, nagiging mataas tayo, nagkakaroon tayo ng self-righteousness. And ayaw po ng Lord yun. Ayaw ng Lord na maging mapagmataas tayo sa Kanya. Ang gusto ng Lord, yung number 2 po, total dependence to God is living in God's grace. Amen po. So yung pamumuhay po natin na magdidepende lang tayo sa Panginoon, iyon po yung isang katunayan na tayo ay namumuhay sa God's grace. Amen po ba? Amen. Palakpakan muna natin si Lord. Amen. So yun po, yung buong pagtitiwala daw natin, ito yung nais ng Lord na makita sa atin. Amen. Siyempre kung nagde-depend ka sa isang tao, di ba? Nagtitiwala ka katulad ng isang bata. Di ba? Pag inaakay mo siya, di ba?
ano siya sa'yo. Kumbaga, confident siya na hindi mo siya bibitawan, hindi siya madadapa. So, ganun din tayo. Gusto ng Panginoon makita sa atin niya yung confidence natin sa pagtitiwala natin sa Kanya ay nandito sa puso natin. Amen? So, paano natin gagawin yun? Kailangan, lumapit tayo sa Panginoon. Amen? Hindi po laging ang Lord yung hila ng hila sa atin. Anak, huwag dyan. Diba? Kailangan sumunod din po tayo. Kung hinihila na tayo ng Lord, bumalik na po tayo sa Kanya. Huwag na po tayo maging mapagmatigas yung puso, huwag na natin isipin yung sarili natin. Kumbaga, ang isipin po natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. So, idulog natin sa Lord. Lahat ng nasa puso natin, lahat ng nasa isip natin, lahat ng pangangailangan natin. Diba? Sabi nga po, diba, sa Mateo 7, chapter 7, verse 7 to 9, sabi po, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Pumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Amen po? Palakpakan natin si Lord. Amen. So yun po, kailangan po talaga tayo mismo, kung talagang gusto natin maging total dependent sa God, tayo po mismo yung lalapit. Tayo po magkakaroon tayo ng humble heart na lumapit sa Lord, na to seek His presence, to seek His guidance, para po makamit natin yung mga ninanais natin. Amen po. Gusto ng Lord, magkaroon tayo ng, yung manangan tayo sa kanyang kalooban sa buhay natin. Hindi yung, puro yung kalooban lang natin yung gusto natin. Yung lagi natin naisip, ito yung gusto ko, ito yung dapat mangyari sa akin, di ba? So, huwag pong ganon. Hihingi natin sa Lord yung mga bagay na kailangan natin sa Kanya. Sabi po, pagka tayo po ay hindi nananakot sa sarili nating isipan, kundi sa Panginoon, yung paggabay niya sa atin ay mapapasa atin. At ito po ay magbubunga ng number 3. Ito na po. Yung God's grace gives us peace and comfort. Amen. So, pagka po tayo ay may buhay na living in God's grace, yung comfort and peace, nandiyan po yun para sa atin. Yun yung gustong ibigay ng Lord sa atin. Dahil alam ng Lord ang lahat ng pinagdadaanan natin. Alam ng Lord na dumanas tayo ng matitinding hirap, ng matitinding pagsubok, na yung ultimo maliliit na bagay na magpapasakit sa puso natin, naranasan natin lahat yun, di po ba? So gusto naman ng Lord, magkaroon tayo ng grace. Yung grace niya mapasa atin. Gusto ng Lord na yung peace niya and yung comfort mabigay niya sa atin, kasi alam niya nga na pagod tayo. Amen? Sa lahat ng bagay, sa araw-araw na ginagawa natin. Di ba po? So maraming sa atin, maraming pinagdadaanan, di po ba? Lahat tayo may mga pinagdadaanan na mga nagpapasakit sa puso natin. And ganun din, minsan nagagawa din natin yung sa Lord na dahil sa pinagdadaanan natin, nasasaktan din natin ang Panginoon. Amen? So ngayon, gusto ng Lord, bigyan tayo ng grace, ng peace, ng comfort sa ating buhay. Sabi ng John 14 verse 27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Amen? So wag daw po tayo matakot, wag tayong mabahala sa mga bagay na narito sa mundo. Amen? So ipagkatiwala natin sa Panginoon. Sabi sa Psalms 23 verse 4, even though I walk through the darkness valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Amen po. Palakpakan natin si Lord. Diba? Kaya tayo tumaan sa kapahamakan, sa mga valley of shadows na sinasabi po ng Lord, hindi niya tayo pababayaan. Iko-comfort po niya tayo. Lalo na dun sa time na tayo ay weak. Di po ba yung katulad ng sinabi kanina din ni Ate Lisette na sa times na tayo ay weak, dun tayo pinapalakas ng Panginoon. And kung tayo po ay nananampalataya, naniniwala talaga sa kapangyarihan ng Lord, mapapasa atin po yung grace ng Panginoon, yung grace and mercy na binibigay niya po sa lahat ng kanyang mga mahal, sa lahat ng kanyang anak. Amen po. Sabi po, di ba, huwag daw tayo mangamba sa mga pangangailangan natin sa araw-araw. Parang yung devotion natin, para po yung mga Israelita, di ba? Yung devotion ko ngayon yung sa Bilang 14:11. Sabi ng Lord, tinanong
Itinanong ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin samantalang nasaksihan naman nilang lahat ang mga himalang ginawa ko para sa kanila? Amen po. Di po ba talagang nausap si Lord sa atin dito? Minsan, dahil nga sa mga problema pinagdadaanan natin, dahil sa mga insecurities natin, parang nawawalan tayo ng tiwala sa Panginoon. Pagka nagkukulang tayo, pagka yung nakikita natin na parang nag-iisa lang tayo, nalulungkot tayo, di po ba, parang lagi tayo nagre-reklamo sa Panginoon. And para tayo mga Israelita, di po ba, na kulang yung pagtitiwala sa Panginoon. Kaya ang Lord parang nagdadamdam na hanggang kailan ba, maniniwala sa akin itong mga tao na ito. Samantala, lahat naman ng miracles sa buhay natin, I'm sure every one of you meron kanya-kanyang miracles na ginawa ang Lord. Amen po? Amen. So, yun po, di ba? So, every time na we face trials, we face yung mga differences, yung mga di magagandang bagay, isipin natin yung mga ginawa ng Lord sa atin. Amen? Isipin natin yung ginawa ng Lord. Yung miracle sa buhay natin, yun na lang yung grace nga ng Lord na pinatawad niya tayo in spite sa mga ginawa nating kasalanan. Still, hinahatak pa rin niya tayo, di ba? So, yun yung gusto ng Lord na magtiwala tayo sa Kanya. Ibigay natin yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kasi nga, di ba, siya po ang ating Creator. And binigay niya na mismo yung sarili niyang anak para nga yung kaparusahan, yung hatol na dapat para sa atin, ay kinuha na ng Panginoon dahil sa Kanyang pagkamatay sa krus. Amen po? So, huwag na po tayong masyadong maging, kumbaga, isipin natin, yung pagrereklamo, ayaw pala ng Lord yun. Kasi iyon po yung kawalang tiwala sa Panginoon, yung pangangamba. Amen. So, ayaw ng Lord, sabi niya sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Amen po. So, lahat daw po ng mga request natin sa Lord natin hingin. Huwag tayo sa tao kanangan. Huwag tayo lumapit sa kung kanino lang sa mga... Siyempre, okay naman yung ginagamit din naman ng Lord yung mga tao na nilalapitan natin. Pero unahin natin ang Panginoon bago tayo lumapit sa iba. Dahil surely, siya yung magbibigay ng way, siya yung magagabay sa atin kung saan tayong tao dapat ilapit. If ever na kailangan talaga natin ng tulong. Pero ang Lord, ang isipin mo na siya yung binigay ng Lord sa iyo para tulungan ka. Amen. Dahil ang Lord gumagamit ng mga tao na channel of blessing para sa bawat isa. Amen po. So yun. So sabi din po sa Isaiah 43 verse 1-2, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by your name. Amen. Diba? Ito yung confirmation ng message kanina kay Ate Lizette. Kaya naiyak ako kanina, sabi ko, ito talaga yung message mo kasi nung po ako last week pa, meron na po. Tapos sabi ko, Lord, ito ba yun? Ito na ba yun? Tapos sabi ko, Lord, pahingi pa po ng isa pa. So ito po yung binigay ng Lord sa akin. Kaya ito yung confirmation, yung sinabi niya nga na do not fear, for I have redeemed you, I have summoned you by your name, you are mine. Amen. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. Amen? The flames will not set you ablaze. Amen po. So, napakaganda po ng salita ng Panginoon, di po ba? Pag dumaan daw po tayo sa malalim na tubig, sasamahan niya tayo, hindi tayo malulunod, di ba? Katulad ng mga Israelita, kung dumaan sila dun sa Red Sea, di po ba? Hindi sila hinawi ng Panginoon, hindi sila nalulunod. Akala nila katapusan na nila, pero hindi po, di po ba? So yun po, dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Amen? Katulad ni Meshach, Shadrach, and Abednego, di ba? Hinulog sila sa apoy na napakainit, 7 beses pinainit, pero dahil sa pananampalataya nila sa Panginoon, hindi sila nasunog. Hindi nag-amoy sunog yung buhok nila, yung mga damit nila, walang nangyari sa kanila. Amen po? So yun po, napakabuti po ng Panginoon, di po ba? So, yun po yung gustong ipaalam ng Panginoon sa bawat isa, na tayong lahat ay namumuhay ngayon dahil sa grace ng Panginoon. At hindi po dahil sa sarili nating kakayanan o kung ano yung meron tayo ngayon, hindi po dahil doon. Lahat po ng
meron tayo ngayon ay galing sa Panginoon. At yun po yung gusto ipaunawa ng Lord. At tayo po kahit ano yung nagawa natin, minamahal tayo ng Panginoon, hindi niya tayo kinokondemn, di po ba? Talagang yung pag-ibig niya, yun yung gusto niyang iparamdam sa bawat isa. Amen po. So yung pong conclusion ko dito, para po magkaroon tayo ng buhay. Para po tayo makapabuhay sa God's grace. Yung po, kailangan tayo po mismo lumapit sa Panginoon. Magsumamo, magpakumbaba. Tingnan natin yung ginawa ng Lord sa krus na hindi ito masayang dahil sa mga pride natin. Kumbaga tayo po talaga yung mismong lalapit sa Panginoon upang yung mga bagay na nahihirapan tayo ay maging magaan. Amen po. At yung babalikan ko po yung pong key verse natin, sabi po sa Hebrews 4:16. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Amen po. So yun po, sabi din sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan lubha, at bibigyan ko kayo, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Amen po. So yung pong kapahingahan na yun, hindi natin makukuha sa mga tao sa paligid natin, sa mga bagay na narito sa mundong ito, kundi tanging sa Panginoon lamang. Dahil ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Dahil siya ang lumikha sa atin, kaya siya lang din ang magliligtas sa atin. Kaya tayo po ay magpasalamat. Meron po ba tayong natutunan? Napuno po ba tayo ng pagmamahal ng Panginoon? Amen. So tayo po ngayon ay lumapit at manalangin. Manalangin po tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabihin po natin sa Lord lahat ng pasasalamat, sa lahat ng mercy and grace na binigay niya po sa buhay natin. Na kahit na tayo nagkamali, tayo nagkasala, hindi niya tayo kinokondemn, tinatanggap niya tayo for who we are. Basta maging dependent tayo sa Kanya. Ang pagpapala ng peace, ng comfort, ay ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila ka, Ama. Pinupuri ka namin, dinadakila, sinasamba ka namin. Panginoon, salamat sa oras na ito, sa mensahe mo sa bawat isa, Panginoon, na ito po ay manatili sa aming puso, sa aming isipan, na kami po ay namumuhay na under your grace, Panginoon. At hindi kami mananangan sa sarili naming kakayanan, sa sarili naming isipan, kundi Panginoon, sa iyo kami lagi hihingi ng tulong.